Magandang umaga mga kapatid. Tayo ngayon ay dadako sa ating panimula, sa ating panambahan, bagamat hindi tayo magkakasama-sama ng pisikal, pero po sa spiritual, in spirit, tayo po ay magkakasama at magkakaugnay. Pasimula po tayo na magbabasa ng ating mabuting salita, mabuting balita, dito po sa Psalms 48. Babasahin ko po ito sa King James Version, sa Amplified. Psalms 48 verse 8. As we have heard, so we have seen. In the city of Yahweh of armies, in the city of our God, God will establish it forever. We have thought about your loving kindness, God, in the middle of your temple. As is your name, God, so is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. Let Mount Zion be glad. Let the daughters of Judah rejoice because of your judgment. Walk about Zion and go around her. Number its towers. Notice her bulwarks. Consider her palaces, that you may tell it to the next generation. For this is God, is our refuge, God forever and ever. He will be our guide even to death. Father, we pray for your benevolence this morning as we intercede for our leaders, for our frontliners, for every individual who serves you, who loves you, and adheres you to your will. Father, we come before you with humble hearts, asking, O Lord, for your forgiveness for the many things that we have done wrong. Forgive us, O Lord. We as a nation pleads to you, Lord, for your mercy as we come face to face with this dreadful disease. Lord, you know our situation. You know that our hearts longs for your kindness, for your mercy, always so, Father God. Father, we ask for your forgiveness so we can come to your throne of grace, O Lord, with purity, with holiness, O Lord, so you can hear us. Father, thank you, O Lord, as we accept your forgiveness. Thank you, O Lord, that your kindness, your love, and your mercy endures forever. Lord God, you know that as we plead to you, you have said, Lord God, whatever we ask in your name, the name of your Son, Jesus Christ, it will be given to us. Father, you know our cry. You know every heart's desire, Lord God, to have our normal lives back. But it is not our will, O Lord, but your will be done. But Lord, we plead to you that you take this dreaded disease down to the bottomless pit, down to the place where no one can be harmed again. And we thank you for your answer, O Lord. We thank you, O Lord, for your mercy. This we claim in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta naman po kayo dyan sa inyong mga tahanan? Naku, namimiss ko na po kayo kasi hindi ko kayo nakikita eh. Pero mga kapatid, niling ko po na sana kayo ay okay lang kayo dyan at sa muling pagbabalik natin dito sa church, sama-sama natin pupurihin ang ating Panginoon. So ngayong umagang ito mga kapatid, sama-sama po natin siyang purihin at pasalamatan. trading my sorrow
grown cold, there your love had unfold. And as you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind in my way, there your spirit will pray. And as you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will bow, nations come, and the whisper of your calm. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Presence of may pass, Lord, your mercy will last. And as you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise, I'll delight in your ways. And as you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, those hands will burn, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be done. Those hands will burn, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory shine in my life. Your will be And as you open my eyes to the work of your hand, Jesus, open my eyes to the work of your hand. Those hands will burn, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory
Magandang umaga po sa atin mga kapatid, at sa umagang ito tayo po ay dadako sa ating mensahe, at ang inyong lingkod po ay siyang pagbigyan na magbigay ng mensahe sa umagang ito. Ang pamagat po ng message na nais kong dalhin sa atin mga kapatid is about life. That life is short. Karamihan sa nakikita natin sa Facebook, may tanong doon, kung walang ECQ, nasaan ka ngayon? Or, pagkatapos ng ECQ, ano ang gagawin ko? Karamihan po na makikita natin doon mga kapatid, ang sagot nila kung nasaan ka, kung walang ECQ, nasa beach, nasa mall, nasa pagliliwaliw, or kumakain ng masasarap. That is life. Gusto nilang may buhay ang kanilang buhay. But as Christians, there is a deeper meaning to the life that we are living. Life is short. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 17, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Dito po sa verse na to mga kapatid, makikita natin na pag ang treatment ng isang tao sa kanyang buhay ay puro kasiyahan, puro pagkuha ng kanyang mga ambisyon, puro pagtugon sa kanyang mga plano, ang sabi rito, the world and its desires will pass away. You will lose that life that you are having. Pero ang sabi rito, ang tao na gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. That is the true life that I want to bring to us this morning, brothers and sisters. Ang iba po, merong tinatawag na bucket list. What is a bucket list? Ito po yung listahan na sinusulat nila na magawa lamang nila ito. Pwede na silang mamatay or kontento na sila. Yung iba gusto makarating sa ibang bansa, makaikot sa gusto nila, masubukan yung tumalon sa eroplano, masubukan yung mag-swimming sa ilalim ng dagat. Bucket list. Kung ano yung makapagpapasaya sa kanila na hindi pa nila nararanasan, yun yung nakasulat sa bucket list. And this morning, gusto ko idagdag po natin as Christians, the three most important thing to consider to our bucket list. Dahil Christians tayo, we must look deeper into the life that we are living. I'm not saying mga kapatid na, uy, hindi yata maganda yung may bucket list. Maganda po yun mga kapatid. Kasi gusto mong gawin yung mga nais mo na makapagpapasaya sa'yo or sa pamilya mo. There's nothing bad about that. But if that's alone, yung puro sa pansarili, doon pumapasok, it's not that good. Kailangan bilang Kristiyano, yung bucket list natin kasama itong tatlong ito.
What are these three things? Una, spend it in a right way. Life is short. Spend it in a right way. And a right way, I mean, yun nasa tamang daan ka. Sa internet po ngayon, Wikipedia, there are 4,300 religions or sect right now. Imagine, 4,300 na nagsasabing, eto yung daan, eto yung tamang daan. Makikita natin dito na people really wanted to connect to God. Or yung term ng iba, to a higher being. Which way, mga kapatid? 4,300 way na nakalagay at naghihintay na daanan ng tao ngayon. But God has only make a one way. Nung bumaba ang Diyos, itinatag niya ang kanyang iglesia. Iniligtas tayo sa kasalanan. Tinubos tayo sa kasalanan. And when Jesus Christ went up, nag-iwan siya ng blueprint kung ano ang tunay na daan. 4,300 ways. Pero isa lang ang totoo doon. Meaning, 4,299 are false. Mali po yun, mga kapatid, yung 4,299. Dahil may isang daan lamang na ginawa ang Diyos. Walang iba, kundi ang kanyang sarili. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo lang ang daan, mga kapatid. And let us spend our short life to that right way that Jesus is offering us. Ngayon, pag nakita na po natin yon, tayong mga nasa iglesia, nakita na natin yung tamang daan, manatili po tayo doon, mga kapatid. Bakit? Yung gumawa ng daan na ito ay tagalangit. Yung gumawa ng daan na 4,299 tagalupa. Saan tayo maniniwala? Doon mismo, mga kapatid, kay Kristo. Dahil siya yung tagalangit, siya yung daan na gumawa para tayo makarating doon. Spend it in a right way. Number 2, life is short. Spend it with right values. Alam niyo po, sa 22nd century, nawawala na ang values ng sangkatauhan. Yung nais ng Diyos noon na values na para sa tao, pinapalitan ng tao dahil akala nila they are greater at mas napapanahon yung kanilang idea kaysa sa idea ng Diyos. Values. When we speak of values, we speak of character.
Minsan, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay righteous. That's a good character. But when you add the word self to righteous, doon nawawala yung values ng isang mananampalataya. Character. Minsan sa kagustuhan po ng tao o ng isang mananampalataya na maging righteous o maging matuwid, nakakalimutan niya maging mabait or mabuti. He wanted to be a righteous man that knows all the words and doctrines of the Bible. Pero magkaminsan, kapalit noon ng uuri ng ibang mananampalataya. We don't need a good memory or a good thinking, or we may perfect all the doctrines in the Bible. But let us not forget, not to the expense of being self-righteous. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Narito na po tayo, mga kapatid, sa kingdom. Pero His righteousness po dapat ang umiral sa loob ng kingdom. Magkaminsan po, mga kapatid, dinadala ng mga tao ang kanilang pagkatao or titulo sa labas, sa loob ng simbahan. That's why minsan, parang ang hirap na nilang lapitan. Ang hirap na nilang abutin. Because nadagdagan ng self yung kanilang righteous. Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, isa sa bunga ng Espiritu ay ang pagiging mabuti. Life is short. Let us spend it with the right values. And to prove that, we must be fruitful as enumerated in the fruit of the Holy Spirit. Alam niyo pa, mga kapatid, gusto ko lang i-share ito sa inyo. Sa National SP Camp, meron po kaming motto doon na karakter, more than knowledge, or character over knowledge. Ine-emphasize namin sa mga kabataan, mga kapatid, na walang silbi kung perfect ka sa exam mo, walang silbi kung alam na alam mo lahat ang klase ng mga doktrina, kung yan naman ay nagtataas sa iyo kaysa sa iba. We must use that knowledge to build a character that Jesus wants us to be. Number 3, life is short. We must spend it with the right persons. Yung right persons po dito, mga kapatid, hindi lamang yung nagmamahal sa atin. Hindi lamang yung minamahal natin kasi mamahalin din tayo or gusto rin tayo.
Ang sabi ng Panginoon, nauuhaw ako, hindi nyo ako pinainom. Hindi nyo rin ako dinalaw nung nakulong ako. Nagutom ako, hindi nyo ako nabigyan ng pagkain. We must spend it to the right persons. Ang tanong ng tao, kailan ka po namin hindi pinainom, Panginoon? Kailan ka po namin hindi nadalaw? Kailan ka po namin hindi nabigyan ng pagkain? Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kung hindi nyo ginawa ito sa maliliit kong mga anak, hindi nyo rin ito ginawa sa akin. Spend it with the right persons. Life is short. Kailangang sumaya ka dahil maigsi lamang ang buhay. Kung ano ang pinagagawa sa atin ng Diyos, dapat yun ang gawin natin. We should spend our time with the right persons. 33 years lang ang inilagay ng ating Diyos ni Kristo Jesus sa lupa. Life is so short for Jesus Christ. 33 years. Siguro maaaring natanong natin, siguro may gusto ring gawin ng Panginoon noon, kaya lang kapos na yung kanyang oras. Kapos na yung kanyang panahon sa lupa. Marami siya naging kaibigan. Maybe gusto rin niya na magkaroon ng more time pa. But God has a plan for him. Alam niyo ang sagot niya? Nung siya ay tinatawag na, natatakot na siya doon sa mangyayari sa kanya. Not your will, but not my will, I should say, but your will. Hindi yung kalooban ko, o Diyos, ang mangyari, kundi ang iyong kalooban. Para sumaya ka, mga kapatid, para sumaya tayong lahat, let us spend our time to the right persons. Sa mga kabataan, kung ayaw na sa'yo, huwag mo na ipilit. Hindi mahal ko po. Ayaw na nga sa'yo. Maaring may mahal na siyang iba, or maaring may nakita siyang iba sa'yo. Life is short. Para hindi po tayo magdusa, hindi tayo maging problematic or toxic sa buhay, let us learn to be with the person that accepts us. Yan po ang problema, mga kapatid, sa mga tao. Yung ayaw, yun ang ginugusto. And I'm talking about love for fellow men. Kaya nagiging toxic, mga kapatid, ang buhay ng tao. Kaya sa isang nagmamahal, dapat hindi lang mahal mo, kundi mahal na mahal mo ng todo-todo. Bakit? Maigsi lang ang buhay. Napakaigsi, mga kapatid. We all know that. Spend it with the right person. Alam niyo po, itong ECQ, mga kapatid, itong Enhanced Community Quarantine,
nakapagbigay sa atin ng reflection sa buhay. Nakapagbigay sa iba ito ng redirection sa kanyang buhay. Or yung iba nakapagbigay ito ng meditation sa kanyang buhay. Pero one time, nung kainitan po ito, siguro nasa katapusan na yata or first week ng April, marahil karamihan din sa inyo natakot. Kasi we don't know and we don't recognize the virus. Dumating po ako sa time, mga kapatid, na hindi na rin nakatulog. 3 a.m., 4 a.m. Hinahawakan ko yung ulo ni Blake kasi that time natakot din kami dahil inuubo siya, nilalagnat. Ako rin, inuubo, nilalagnat. Doon ko na-realize at napagnilay-nilay talaga ang buhay. It is short. At marahil ganun din po kayo. We have so many plans. Magkakampa ang National SP, magkakampa ang ating local church. Marami pa tayong gagawin. Pero hindi natin alam na mababago pala ang lahat dahil sa pangyayari ng pandemyang ito. My point is, mga kapatid, kung magagawa natin ang ngayon, wag na natin ipagpabukas. Kung magagawa natin ang mga bagay-bagay, wag na natin ipagpabukas. Kung may mamahalin ka, mahalin mo na ngayon, hindi mo alam kung kailan iyan. Sa Italia po, isang nakakaantig na article yung aking nabasa a couple of weeks ago. Alam niyo po naman, before, Italy is the Wuhan of Europe. Over 30,000 na rin ang patay. At isa sa nakakaantig na kwento, ito po. Sabi ng isang dying Italian na matanda, last word niya sa nurse nung namamatay na siya, segundo na lang, babalik na sa Diyos. I'll watch over you for what you have done. Marahil pagkasabi niya yan, siya ay nalagutan na ng hininga. Meaning, my point is, kung ano yung ibinigay nating treatment sa list of our brothers, sa mga mahal natin sa buhay, yun yung magiging baon nila, alaala nila sa atin. I'll watch over you for what you have done. Maski nasa langit na ako, ikukwento kita sa Diyos yung ginawa mong kabutihan sa akin. Life is short. Isang quotation po yung aking binasa rin. Ito. Fear of the unknown is perhaps the most emotionally paralyzing prospect of human existence. Yung unknown daw, yung takot sa unknown is perhaps the most emotionally paralyzing prospect of human existence. We do not know. That's why it is a reminder, this message this morning is a reminder
that life is really short. Gawin na natin yung pwede natin magawa habang may hininga pa tayo. Let us do good. Let us do the will of the Lord Jesus Christ bago dumating yung time na we will go to another life. Panghuli mga kapatid, conclusion. Life is short, and remember those three things. 1, spend it in the right way. 2, spend it with the right values. 3, spend it with the right persons. Sabi sa Philippians, as I end this message, Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day until the day of Christ Jesus. Kaya kung natatakot po tayo mga kapatid, sa anong pagtiwalaan natin ang sabi ng Diyos. He will carry it to completion. Pinangakuan ka ng buhay na walang hanggan, magpatuloy ka. Dahil ang Diyos, itutuloy niya yung kanyang pangako na yun hanggang sa kanyang panahon. Naway nakapagbigay po ng inspirasyon sa ating buhay, mga kapatid, ang mensahe sa umagang ito, at we hope the Word of God has awakened us for this message. Let us all bow our heads and pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa mga paalaala, sa mga nangyayari sa panahon ngayon, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na You are teaching us. You are trying to bring a message to us. Thank You, Lord, for realizing that our life is short. At nawa, Panginoon, magawa namin yung will Ninyo sa aming buhay. Magawa po namin, Panginoon, na makakatulong para makarating po kami sa daan patugong langit. I-bless Niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na nakikinig sa mga mensaheng ito ng Iyong mga banal na salita. Nawa kumapit po sila patuloy, Panginoon, sa Iyong biyaya at sa pananampalataya po sa Inyo. This we ask of You. We praise You, O Lord God. In the mighty name of Jesus, through the Holy Spirit. Amen. Okay mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa dulang ng Panginoon. At hinihiling ko po na tayong lahat ay magsitayo upang pakinggan ang banal na kasulatan. At babasahin ko po ang nakasulat sa aklat ni Juan sa chapter 6, verse 53 hanggang 58. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako ay sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman, ang kumakain sa akin ay siya namang mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay yumuko at sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama sa Espiritu, kami po ay naritong muli upang alalahanin ang pagliligtas na ginawa ng iyong bugtong na anak na si Jesus para sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat dahil ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak na si Kristo Jesus, na siyang nag-alay ng buhay para sa amin upang kami ay matubos at huwag maging alipin ng kasalanan. Salamat sa kanyang dugo. Salamat sa kanyang pagkabayubay doon sa krus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay magkaroon kami ng ganap na kaligtasan. Maraming salamat sa tinapay na ito, sa saro, na siyang nagbibigay sa amin ng gunita upang alalahanin ang mga bagay na kanyang ginawa. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinabayaan na mapahamak. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise God, mga kapatid. Dadako po tayo sa pagbibigay at muli po tayong babasa, mga kapatid. Sabi po sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa 8, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ganon, mga kapatid, kadakila ang Panginoon sa atin. Sabi nga sa Malakay 3:10, subukin niyo ako sa bagay na ito at bubuksan ko ang mga durangawan sa langit at ibubuhos niya ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang Panginoon ay naghahamon po sa atin na tayo ay maging mapagbigay, tayo ay maging tapat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Sabi ng Panginoon sa Marcos 4:24, at sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Kung ano ang ating ginamit na panukat sa Panginoon, dun rin tayo gagamitin. Kaya maging tapat po tayo sa Panginoon, dahil kung naging tapat tayo sa Panginoon,
ang Diyos ay magiging tapat din po sa atin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, minsan pa Panginoon, pinupuri, sinasamba ka po namin at sa iyo po namin, Panginoon Diyos, sinahabilin ang mga pagpapalang ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang magbasbas upang magamit sa iyong gawain, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, hindi lamang sa dakong ito, at iyong pagpalain, Panginoon, ang bawat kamay na nagbigay, maging ang mga tao, Panginoon Diyos, na hindi nakapagbigay, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Sa iyo po namin hinahabilin ang Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa iyo po namin hinahabilin ang lahat. Sa dakil at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. For our closing song, let's sing Mighty to Save.
Mga kapatid, bilang pagtatapos sa ating gawain sa umagang ito, tayo ay muling lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon ay nagpapasalamat po kami. Napakabuti nyo, niloob nyo na bagamat ganito po ang nangyayari sa mga panahong ito, ay nakapagsama-sama pa rin ng bawat isa sa amin sa aming mga tahanan upang aming maidaos, Panginoon, ang amin pong pagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming ginawa, ang aming pag-aawitan, ang aming mga panalangin, ang lahat po ng aming ginawa, Panginoon, ay tunay na kayo ay nagalak at ito po ay tinanggap ninyo, Panginoon. Nawa, ang inyong mga salita rin na aming napakinggan sa pamamagitan ng mensahe ng aming ministro ay maitatanim sa aming mga puso at isipan at magpapalakas po, Panginoon, sa aming pananampalataya. Sa aming pagtatapos, Panginoon, nawa, ang bawat isa sa amin ay taglay sa aming puso ang pag-asa na bagamat napakahirap po ng mga panahon ngayon, ay umaasa po kami sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos na nandyan palagi, na umaalalay sa amin at nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Alam po ninyo kung ano ang pinakamabuti po sa amin. At alam namin na may dahilan kung bakit nangyayari po ang mga ito, na nawa ay maunawaan ng bawat mananampalataya. Nawa, manatili rin sa amin, Panginoon, ang pag-ibig. Pag-ibig po sa inyo at ganoon na rin sa aming mga kapatiran, sa lahat ng tao, Panginoon, na sa mga panahong katulad nito, na lalo pang lumalim, Panginoon, ang pag-ibig po na ito. At ganoon na rin ang aming pananampalataya, na nawa lalong lumalim, lalong lumago, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos at nasa inyo lamang, Panginoon, ang pananampalataya pong ito. Sa aming pagwawakas, aming inihiling, Panginoon, na patuloy niyo kaming ingatan, na mailayo po sa COVID-19 na ito. At kayo rin po ang magkaloob ng aming araw-araw na pangangailangan. Umaasa kami, Panginoon, na katulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, na ang mga ibon ay mahal ninyo, lalong-lalo na ang inyong mga anak. At nawa, Panginoon, yung mga may karamdaman, inihiling namin na inyong hipuin sila at ibalik, Panginoon, ang kanilang dating kalakasan. Ang lahat po ng aming mga pangangailangang pisikal, Panginoon, pagkain, ang lahat po ng mga ito, umaasa kami, Panginoon, na inyo pong ipagkakaloob sa amin sa araw-araw. Yes, Lord God, nawa lalong tumibay ang aming pananampalataya at sa araw-araw, ang aming pag-asa ay laging nasa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Atin pong tanggapin ang pagpapala at gagamitin ang maliit na lingkod bilang instrumento po lamang. Ang biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus at ang pag-iingat ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumasa atin mula ngayon magpakailanman. Siya nawa.